Ngunit hindi nito kayang masira ang depensa, bagkus ay lumikha ng pansamantalang pagkapatas kung saan ang gintong kamay ni Huang Lianchen ay nag-hover sa hangin. At habang binabalaan ng kinastrang kakaibang nilalang ang sinasabing maruming demonyo na huwag mag-isip na sirain ang sinaunang katimugang kabisera, siya, na hindi inaasahan na ang matandang eunuch ay may ganoon kalakas na depensa, ay naiwang nag-iisip. Hindi umurong kahit 1 pulgada si Huang Lianchen matapos makakuha ng napakaraming suntok mula sa kanya. At ngayon ay naghahanda na siya para sa isang offensibong atake. Ang ultimate Sunwheel Hands ay walang laban sa gintong kamay ni Huang Lianchen at naduraj ito sa maliliit na piraso. Kaya, lumipat si Yi sa plant dragon-like creature nang maaktibo ang Dark Forest Descends. Agad na nagpaputok si Huang Lianchen ng ilang gintong lumilipad na daggers gamit ang kanyang Heavenly Gang martial technique, ngunit ang mga ito ay tumalbog sa plant dragon-like creature na may kaunti hanggang walang pinsala. Pagkatapos ay itinaas ng nilalang ang kanyang napakalaking ulo sa langit, na nakatayo sa itaas ni Huang Lianchen bago bumaba sa kanya na parang isang meteor at nagpalabas ng alikabok sa proseso. Gayunpaman, ang matandang eunuch ay sapat na maliksi upang mabilis na makaiwas sa atake. Kinutya ni Huang Lianchen ang mahinang atake, pagkatapos ay idiniklara na papatayin niya ang mga kasabwat ni Yi pagkatapos niyang harapin ito. Kita nyo, sa gitna ng labanan, natuklasan niya na ang aura ng Ancestral Dragon Palace ay halos sa wala at ang 9 na pinuno ng angkan ay malamang na nasa malubhang panganib. Ngunit hindi yun mahalaga dahil kung mamatay ang mga pinuno ng angkan, maaari niya lamang silang palitan. Tila, ang susi ay ang mga miyembro ng mga angkan na may pinakamataas na kadalisayan ng dugong maharlika sa 9 na angkan ay dapat mabuhay. At hanggat ang maharlikang pamilya ay maaaring magpatuloy, hindi mahalaga kung sino ang patriarka. Pagkatapos ng lahat, ang isang walang kapantay na eksperto tulad niya, si Huang Lianchen, ay tapat sa maharlikang pamilya mismo, hindi sa anumang partikular na tao. Sa loob ng libu-libong taon, ang maharlikang pamilya ay nakaligtas sa maraming unos, kaya ang isang ito ay walang pinagkaiba, hindi sila matitisod sa panahong ito. At hanggat ang pinakamataas na kadalisayan ng dugong maharlika sa kanila ay buhay pa, ang kanyang pag-akyat ay garantisado. Bigla, sa pagkagulat ni Huang Lianchen, nakaramdam siya ng isang nakakatakot na aura na nakatutok sa kanya mula sa ilalim ng maharlikang libingan at habang ang isang ginaw ay damaloy sa kanyang gulugad mula sa likuran, lumingon siya upang makita ang isang pares ng mga mandaragit na mata na nakatingin sa kanya bilang kanyang biktima habang ang distansya ay unti-unting lumalapit. At sa paghusga mula sa pambihirang aura ng taong ito, siya nga ang salarin na pumatay sa lahat sa ilalim ng Ancestral Dragon Palace. Sa sandaling yun, naramdaman ni Huang Lianchen na parang isang malaking kamay ang humahawak sa kanyang buong puso, na nagpapahirap sa kanya na huminga. At habang lumalapit si Yi, tunay siyang humanga sa Heavenly Gang martial arts ni Huang Lianchen, na sinasabing parang mga immortal na pamamaraan mula sa mga fantasy novel, ngunit mabilis niyang binaliwala ang pagkahumaling na ito, at nagpa siya na harapin muna ang may-ari nito. Pinakawalan niya ang kanyang Abyssal Dragon Armor, na lumikha ng bagong layer ng balat sa kanya. At habang isinasama niya ito sa lihim na pamamaraan ni Demora, ang Super Nuclear Dragon Armor, ang kanyang katawan ay biglang nagsimulang kumislap na may mga asul na pattern sa kahabaan ng madilim na asul na kaliskis na tumatakip sa bawat pulgada niya. Sa bawat segundo, ang kanyang katawan ay mabilis na lumaki ng ilang beses na mas matangkad. At sa ilalim ng hindi maintindihang tingin ni Huang Lianchen, siya ay nagbago sa isang madilim na behemoth na kahawig ng isang nakabaluti na Tyrannosaurus Rex na may buntot at lahat. Ang matandang eunuch ay lubhang natakot sa puntong ito, hindi maintindihan kung sino nga ba at bakit niya tina-target ang maharlikang pamilya at ang kanyang kapangyarihan. Naputol si Huang Lianchen ng isang dumadagundong na sigaw habang ang mga nakikitang asul na pulso ay sumabog mula sa bibig ng itim na behemoth sa harap niya, na may dalang walang kapantay na dominanteng kapangyarihan habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bago idagdag na siya ang bagong appointed na pinuno ng unang seksyon ng Great Sea Dragon Sparrow. At ngayon, lubusan niyang buburahin ang malignant na tumor ng maharlikang pamilya mula sa dakilang dinastiyang Xia. Nang marinig ang tungkol sa Dragon Sparrow, hindi maitago ni Huang Lianchen ang kanyang biglaang pag-iingat. Samantala, sa ibaba, ang mga sibilyan ay natakot habang nagmamadali silang pumunta sa pinakamalapit na mga silungan. Ito ay isang level 1 alert,
at upang ulitin, dapat silang pumunta sa pinakamalapit na silungan sa lalong madaling panahon. Ngunit malapit sa larangan ng digmaan, isang gwardya ang sumisigaw para sa kanila na pabilisin ang kanilang hakbang sa pasukan ng isang silungan nang biglang may sumagi sa isip ng isa sa kanila. Malinaw niyang narinig ang tao, halimaw sa langit kanina na tumatawag sa kanyang sarili na Yihi, at hindi ba pamilyar ang pangalang yun? Gayun din, sinabi niya na siya ang bagong appointed na pinuno ng unang seksyon ng Great Sea Dragon Sparrow, at buburahin niya ang maharlikang pamilya. Kita nyo, sa nakaraang livestream sa Wado University, isang first-year student ang nag-iisang tumalo sa lahat sa campus. At sorpresa, ang kahangahangang first year na ito ay pinangalanan ding Yihi. Kaya, hindi nagtagal upang i-connect ng lahat ang mga tuldok. Ang dalawa ay iisa at pareho, ngunit ang nakakabigla sa aspetong ito ay si Yihi ay talagang nakikipaglaban ng mag-isa sa mga miyembro ng maharlikang pamilya na may hindi mabilang na Grandmasters. Kaya, ang ilan ay nag-aalinlangan pa rin, gayunpaman, bakit nila dapat pakialaman kung aling Yihi ito? Ang mahalaga ay ang kanilang dakilang dinastiyang Xia ay mayroon na ngayong bagong pinuno ng seksyon. Ibig sabihin siya ang kahalili ni Section Chief Qinglong. At pagkatapos ay ang maharlikang pamilya, ang kanser na tumor na yun. Hanggat naalis ni Yihi ang mga parasito na ito na nag-aaksaya ng hindi mabilang na yaman ng bansa, ang dakilang Xia ay tiyak na magbabago, ngunit sa sandaling yon, ang ilan ay nagpapanik dahil hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Ngunit ang ilan sa kanila ay nang ahas na magsalita, na wala ba sila sa kanilang isipan, kinutya ng iba ang ilan, na pumusta na hindi pa nila naputol ang kanilang sariling mga mental na tirantas, at iniisip pa rin nila ang kanilang sarili bilang mga alipin. Gayunpaman, habang lumilipat ang eksena pabalik sa labanan, si Huang Lianchen ay nagkakaroon ng existential crisis habang itinaas ni Yihi ang kanyang malaking nakabaluti na kamay na may kuko, na nagnanais na hampasin ang matandang kinastrang aso sa limot. At habang ginagawa yun, putulin ang kasuklam-suklam na tirantas na yun at ang kanyang mabahong ulo ng aso ng sabay.